Hindi na dinadala. Hindi nung doon, no, sa ilabas dahil Sunday yung lahat ng Bible na yung doon sa Colossians chapter 1 verse 12. According to Paul, sabi ko ng Panginoon, 1:12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Right? Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Listen for that. He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers. All things were created by Him and for Him. Verse 17. And He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that is all things He might have preeminence. Verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. So makita natin mga kapatid yung ministry ng sonship na kung papansinin mo, sa pamamagitan niya, nalarikha ang lahat ng mga bagay pakinggan. So, kung papansinin natin, ang Son ay existing na, mga kapatid, before pa. Pero wala pong eternal Son. Kasi ang sonship nag-exist lang noong nag-pick ng body ng 16 elements, second dimensional body ang Diyos. Amen. Sa John 1:14. So, doon lang nagpasimula. But the sonship, alam naman natin, in the beginning was God. Amen. Siya pa rin yung Diyos. Amen. Pero yung thought niya, yung sonship, mga kapatid, yung expression niya, doon sa 6th dimension, doon po nangyari ang tinatawag na ministry ng sonship. Tatlo po ministry. Sa John chapter 5, kay Matthew, Mark, Luke, John, so yung ano ninyo, Bible countdown. Kaya mayroon tayong mga Bible activities. So, ang Bible ay nagpasimula pa ng Old Testament. Kaya pagdating sa New Testament, mga kapatid, nandun na po yan sa Second Testament. So, John chapter 5, verse 19, Second Testament po yan, which is the New Testament, First John 5:19. Ito po ang pagkasabi po ng Bible. Then answered Jesus and said unto them, verily I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So wala daw magagawa ang anak kung wala ang ama. Say amen. Wala magagawa po ang katawang lupa natin kung wala ang wordman. Katotoo ni Brother Kobe. Kaya salamat na lang na may mga wordman talaga. Kasi kung walang wordman, outdoors din tayo mga kapatid. Matagal din tayo sumabot na. Kaya ang mga tao sa mundo ito, pag hindi na talaga nanatili lang ng mga sarili, talaga magalit silang mag-outdoors ng mga sarili. Kaya gulo. Kaya tinan mo ang buong mundo ngayon, kung ano yung mga balita, talagang magulo. Kanya-kanyang katwiran tao. For the Father loveth the Son and showeth him all things that himself doeth. So the Father, the Wordman, loved the Son. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he will. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. Verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life,
and shall not come into condemnation, but is passed from death and to life. So yun pong sabi ko ng Bible, kapag naniniwala po tayo sa anak, mga kapatid, ay meron po tayong everlasting life. Verily I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Look at that. So, the word of the Son is the word of the Father. So, whatever we speak, it is the word of the Father. Hallelujah. Praise God. For as the Father hath life in himself, so hath been given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, but he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in that which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. I can my own self do nothing as I hear. I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Yan po ang pagkabanggit po ng tunay na salita tungkol sa ministry ng Son. We judge because our judge is true. Jesus, hindi ako pumunta dito para hatulang pa kayo, pero ang aking salitang sinasabi sa inyo, pag hindi ninyo tinanggap, ang salitang sinabi ko sa inyo, isang nangatol sa inyo. Wala kang karapatan gamitin ang salita ng Panginoon, the Third Testament, kapag hindi ka, mga kapatid, under ng kapangyarihan ng Panginoon. Yes, God. May mga taong gumagamit niyan. Hallelujah. Narinig ko, patuloy nang ginagamit ang Third Testament word, ang mensahe dito. Yes, God. Pero yung salita ang hahatol sa kanila kapag patuloy nilang ginagamit kung hindi naman sila nagpapailalim sa ministry ng Son of David. Amen? A son, sabi mayroong ano dito, a son of God cannot be done. Sabi ng prophet dito, ang pag-ibigan, ang anak lang ng Diyos ay hindi po mapapahamak. If I slip and fall, it will hurt. Sabihan ito, simulat ng God. And others will see. Kapag ako daw ay natumba, natulog, o nabumagsak, ito'y masakit. Ang iba ay nakita nila ito. But Lord, you'll not change or think different of me. Kapag meron kang nagawang mali, nakikita ng lahat ng tao yan, at nagsasabi sila ng hindi maganda sa lahat ng nagawa mo. But the Lord, the Word man, will not change or think different of me. Hindi mo ako pinag-isipan ng hindi tama ng Panginoon. Because the Father loved the Word man, loved the flesh man. That is a relationship. Ibahas na ng Lord. Kaya mga kapatid, kahit anong away ng mag-asawa kapag nandun talagang pag-ibig at pagmamahal na magawa, hindi. Talagang nandun yun eh. Nagbaling kasi yan eh. Yung sign ng ano, cord, hindi lang kasi dahilan anumang bagay dahilan para putulin yung relationship ng cord doon. By as Lord, the cord that cannot be broken. If I stray from the path, others will certainly laugh. But then your guiding hand will always bring me back. Amen. Kapag nalis ako ng landas sa aking dinadaanan, ang iba ay tumatawa. Sabi nila. But then, yung kamay mo, Panginoon, ay laging mahawak sa akin para ibalik ako sa tamang landas. Amen. Amen? Amen. Napakagandang mga kasabihan. We walk across the span of time, defeated in others' eyes. Joined to their eye and defeated we are, but that we die. But we die. The last is, if I am lost, it is not eternal. Though others think I am a prodigal, but I am a son. But we cannot be done. Amen. Amen. Kung iisipin ng iba ay prodigal son ka,
But remember, you are a son of God. We are not appointed, but a beloved son. Amen. You must remember always that you are a beloved son of God because the Father loves the Son. We are not appointed son, but a beloved son of God. Hallelujah. Na-lost ka, ano man ang nangyari sa buhay mo, huwag mong isipin ang sarili mo na kawawa ka. Always remember that the Father loves you. Your word man always loves you. There is a purpose why. May mga bagay na nagaganap sa buhay natin at nangyayari na hindi natin gusto. Amen? Meron mga nangyayari. Siguro, ang iba, yung mga bata pa, hindi pa nila masyadong na-experience yung mga na-experience natin. Katama yung kasabihan ng matatanda, papunta pa lang kayo, nakaupo na ako. Right. Because of experience. Because experience is the best teacher. Kaya, ilang tek pa lang, kilos pa lang ng mga bata, alam mo na ang ginagawa nila. Tingin pa lang ng mata mga kapatid, alam mo na kung mayroong pumipitik na pag-ibig sa puso nila. Tingin pa lang. Kilos pa lang. Kasi nakaupo na kami. Papunta pa lang. Pero hindi yung kasabihan na yun para ipakita na nagmamalaki tayo. Sapagkat ulitin ko, experiences in this life is the best teachers. Alright? Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, ilan daw na tao? One. Wala. Hindi sinabi, sabi nila, kung babae wala karapatan magsalita dito sa likas at makasalanan ng babae. Hindi po sinabi na that is the plan of God that done by one man. Kalooban ni Adan na mahulog sila. That is their scripture, Adam, that is the scripture in Adam to fall. Hindi si Eva ang nagdala ng kasalanan sa mundo. Isang tao ang nagdala dahil si Adam ang may authority, mga kapatid, na mahulog dapat. Right? Hindi si Eva ang may authority na mahulog sila. Sabi ng Timoteo, si Eva ang unang nagkasala, hindi ang lalaki. Hindi yung tinutukoy doon yung flesh man. Sabi ng Brother Don Panel, I am not referring to the ladies inside the church. I am not referring to the ladies. I am referring to the woman. Which woman? The human spirit. Siya ang unang nagkasala. Isaiah chapter 14, Ezekiel chapter 28, the woman, the human spirit, siya ang unang nagkasala. Let me say amen. Sin into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that have all sin. So, isa ang nagkasala, kaya nila lahat ay namatay sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya binasa natin ng John, ang sino mang makarinig ng tinig ng anak ng Diyos ay mabubuhay. Ang lahat ng mga patay, mga kapatid na nasa mga libingan, lahat na nasa libingan na makarinig ng tinig ng Diyos, sila ay mabubuhay. Tayo'y patay dahil sa kasalanan noon, pero marinig natin ang mensahe ng Panginoon, tayo'y buhay ngayon. Amen. Kasi siya, amen, hindi po literal yan na mabuhay mula sa sementeryo o makarinig sa tinig ng Panginoon. Yung trompetang sinasabi, yun po ang tinig ng anak ng Diyos. Alright. 1 Corinthians chapter 15 verse 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Yamang sa isang tao dumating ang kamatayan, sa isang tao rin naman dumating ang pagkabuhay ng mga magulit mula sa mga patay. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Amen. So, kung sa paano kay Adan, lahat tayo ay nangamatay dahil sa kasalanan, eto si Kristo, hallelujah, sa pamamagitan niya, tayong lahat ay nangabubuhay. And so it is written, the first man, Adam, ang unang tao ay si Adan, was made a living soul, but the last Adam, which is Jesus Christ, hallelujah, was made a quickening spirit. So, pinatukoy dito yung word man and the flesh man. The first Adam and the second Adam. Huwag natin tingnan yung unang Adan.
Yung Adan dito ngayon na natin tingnan, hindi yung history na Adan. Right. Tapos na yun. Yung first Adam ngayon, yung plus man mo, yung ipinanganak sa pamamagitan ng flesh, pinanganak sa pamamagitan ng kalikuan at kasalanan dahil dumaan ka sa babae, sabi ni Job, ang bawat ipinanganak sa pamamagitan ng babae ay maiksi ang buhay at punong-puno ng kabagabagan. Yan po ang first Adam. It is a living soul. But the second Adam, which is our word man, the spirit man, hallelujah, was made a quickening spirit. Yan ang sabi ni Jesus Christ 6:63 ng John, hallelujah, every word that is in the flesh profiteth nothing. Sa laman ay walang bagay, it is a living soul. It's just only a piece of earth. But every word that is spoken is a spirit that giveth life. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The first Pastor Lloyd is earthy. Amen. Makalupa siya. The second man is The the Lord. Lord from heaven. It is the Word man. It is the celestial man. It is a heavenly man. Galing siya ng langit at babalik siya ng langit. As is the earthly, such are they also that are earthy. And as the heavenly, such are they also that are heavenly. Look at that. Mayroong separation sa kanila. Kung makalupa ay lupa, ang makalangit ay makalangit. Ang lupa ay lupa, ang langit ay langit. Tama yung paglabas mo. Hindi pwedeng magsama ang langit at ang lupa. But glory to God, but the power of God ay ginawa niya, pinagsama niya ang langit at ang lupa. God created the heavens. Pinagsama niya, put the heaven puts into the second dimension, the second and sixth dimension, ay dinala niya sa second dimensional, mga kapatid. And as we have borne the image of the earthly, look at that, kung paano tayo nagtataglay ng makalupa na anyo, we shall also bear the image of the heaven. Magtataglay rin naman tayo na makalangit na anyo. Kailan? Ngayon. Amen. Hindi someday. Ngayon na. Why? So now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Hindi pwede papasok ang corrupt na katawang lupa doon, mga kapatid, sa incorruptible place, which is the sixth and seventh dimension. Are you with me? Amen. So, there is a separation, mga kapatid. By this man, dumating ang kasalanan. Pinanganak tayong makasalanan. Walang taong ipinanganak na matuwid. Sabi ng Romans 3:20, Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid kahit isa. Alright? Romans 5:17, for if by one man's offense, sa pamamagitan ng isang taong pagsuway ng isang tao, death reigned by one. Ang kamatayan ay naghari sa isa, sa bawat isa. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men, to condemnation. Lahat po tayo hinatulan dahil sa kasalanan ng isang tao. Are you with me? Amen. Dahil sa kasalanan nyo, hindi yung kasalanan niya ka. Huwag na natin ituro siya doon. Tapos na yun. Dahil sa kasalanan dito, sa laman na ito, pumasok po ang condemnation. Hallelujah. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Look at that. So, sa katwiran ay ibinigay ang libre kaloob sa bawat isa. Amen. Are you with me? Amen. Verse 19, for as by one man's disobedience, kapag nag-disobey to, pag hindi sumunod to, many will be sinners. Many will be sinners. Kaya marami kang magagawa eh. Sa kasalanan nito eh. So by the obedience of one, shall many be made righteous. Amen. Pag sumunod naman ito, marami rin ang tumutuloy. Dahil marami kang magagawa na tuloy. Kapag ito na punta sa likod, lahat ng gagawin niya likod. Kapag ito naman napunta sa tama, lahat ng gagawin niya ay tama.
Hindi na natin ituturo yung unang Adan. Turo na natin ang Adan na nandito ngayon. This is our verse now. John chapter 3 verse 11, and no man had ascended up to heaven. Look at that. Walang taong pwedeng umakyat, walang sino mang taong pwedeng umakyat sa langit, but he that came down from heaven. Yaong lamang bumaba. Alright? Even the Son of Man which is in heaven. Walang ibang naakyat sa langit kundi yung galing sa langit. Kagaya ng anak ng tao. Lahat ng anak ng tao magsabi naman. Na nasa langit. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up. Taas yung Panginoon. Taas yung Panginoon sa buhay niyo. Taas yung pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kasi wala naman tayo ibang ikataas kundi ikaw yung sarili sa pangalan ng Panginoon. That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Hindi tayo mapapahamak. Walang mapapahamak mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kita natin, for God, the Father, the Word man, not the flesh man. Hallelujah. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Hindi po tayo mapapahamak. Hindi magkaroon po tayo ng buhay ng walang. Sabi ng prophet, unbelief. What it takes to overcome all unbelief. Sabi niya, God's word is ever the truth. Ang salita ng Diyos ay totoo. I always hold on to that, and that's God, and that God's word is always eternal truth. Amen. And no man's word or no man is any better than His word. If I don't keep my word, then I'm not much. And if God doesn't keep His word, He isn't God. But if God does keep His word, then He ever remains God. In order to be God, He's got to keep His word. Tingnan mo yung quotation ng namin. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ay totoo. Sabi ng John chapter 17, your word is true. At palagi kong hinahawakan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay walang hanggang katotohanan. At walang sino mang tao na higit sa salita ng Diyos. Kung ako ay hindi ko pinahawakan ang salita, hallelujah, sabi niya, then I am not much. If God doesn't keep, kung ang Diyos ay hindi ingatan ng kanyang salita, hindi siya Diyos. Yes. Now, God does keep His word. Kung ang Diyos ay ingatan kanyang salita, siya ay mananatiling Diyos. In order to be God, He's got to keep His word. Oh, tingnan mo. In order to be God, He's got to keep His word. Amen. Kailangan ingatan mo ang kanyang salita kung gusto mong tawagin Diyos. Amen. At pag hindi mo iningatan ang salita, mga kapatid, hindi ka tatawagin ang anak ng Diyos. Amen. Yan po ang simpleng pananalita na dapat natin matutunan, mga kapatid. Kailangan keep the word of God in your life. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin para tayo po ay tawagin mga Diyos. In order to be God. Kung gusto tayo tawagin Diyos, hayaan mo ang Diyos ay makita. Hayaan mo ang salita ng Diyos ay makita sa iyo. Pagkabagat ang salita ng Diyos at ang Diyos ay isa. Hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at ang salita ng Diyos. Now, in order to be God, we've got to keep His word. We've got to keep His word. Amen. Accepting God's provided way to the end time, sabi ng prophet natin. His word is always what He wants to see vindicated. Ever only vindicated upon certain conditions. That's when you meet those conditions. You see people that can take the word of God. Look at that. You see people that can take the word of God and make it live for them. Ate mo? Makikita mo ang tao na siyang tumanggap ng salita ng Diyos at ipinamumuhay nila ito. And others came in, and others come right back with the same word and can't do nothing with it.
its own conditions. That's right. May mga tao rin na gamit ang salita, pero hindi mo nakikita ang salita sa kanila. Now, in order to begin, let us keep the Word of God in our lives. Amen. Huwag lang sa pamamagitan ng bunganga at salita sa ating mga bibig ang salita ng Diyos, kundi dapat ito'y pamuhay ng bawat isa sa atin. Very good. Amen. Sabi nito ng prophet, identification of Christ. Let's see what Jesus was. Tingnan natin kung ano nga ang ating Panginoon. When He came, He was the Word. Amen. Tingnan natin kung ano nga ang Panginoon nung dumating siya rito. He was the Word. Siya yung salita. He was absolutely the Word. Alright? And the Word is always corrected. Hallelujah. It corrects the error. Although the error don't believe it sometimes, but the Word corrects the error. Tingnan ninyo. Ikinukorek lagi ng Word ang anumang kamalian. Ito, matatas natin ito when it's coming Sunday. Diniin ng prophet, what is correction? Bakit kinukorek tayo? Kung tayo perfect, bakit kinukorek tayo? Kung perfect na tayo, bakit sinabi ng prophet, we came to have a correction, we must accept correction and perfection. Bakit kailangan natin perfection tayo? Perfect na nga tayo. Bakit kailangan pang i-correct eh? Matuwid na tayo. Kaya na nag-introduce ang prophet ng fivefold ministry dahil ang laman ng first Adam, liko talaga yan. Kaya kailangan may pastor, may evangelista, may prophet, may apostle, may teacher, sapagkat ang first Adam, which is our flesh man, the earthy, hallelujah, ang kanyang scripture ay panglupa lang talaga siya. Amen. Hindi siya pwede magbago sa kanyang kalagayan. I mean, mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede baguhin. No. Ang ibig kong sabihin, nakadesenyo siya sa panglupang disenyo. Nakadesenyo siya sa isang kamalian. Nagkakamali. Dito, babasahin ko mamaya sa prophet, sinabi niya. Ayan o. Sabi niya dito, it's the same yesterday, today, and forever. Look up and touch Him. What He turn back around and tell you just what you have need or what you have need of. Now, if He doesn't do that, then the word's still right. I'm a false prophet. Sabi niya, I'm a false teacher. If He doesn't do that, then the word's still right. I'm a false prophet, I'm a false teacher, but I am teaching the word. And the word is right. The word is right. Amen. Sunod niyang sinabi, I make all kinds of mistakes. Amen. We make all kinds of mistakes because this is ito po ang disenyo ng laman na magkakamali. Although ikaw ay born again na, ikaw ay new birth na, ikaw ay perfect na, but the prophet said, we must have correction. The word always corrects the error. Amen. Are you with me? Amen. But the word is never wrong. The word man is never wrong. The heavenly body is never wrong. Siya ang nagsasalita kapag nagkakamali na tayo. Kapag ang ating laman ay nag-iisip na hindi tama, siya ang nagsasalita sa atin. Salamat at may kontrol tayo sa ating mga sarili. He is the same yesterday, today, and forever. The word is never wrong. The prophet refers to the word man, the spirit man, the heavenly man. Amen? Jacob's desire. Sabi ng question and answer. But there's one thing Jacob wanted, and that was the birthright. Atas natin ito by Sunday. Regardless of what came or come, how he had to get it, what level he had to come on, that birthright was all he cared for. And Esau, the Bible said, despised his birthright. The Bible said that, and the Bible said, except there comes some vain fornicator among you, like the evil person Esau, who despised his birthright and sold it for the means of pottage. Walang karapatan, alam niyo mga kapatid, wala ba talagang karapatan si Jacob na kunin ang birthright? Meron. Meron. Amen.
Sinadya ng Lord yun na magutom si Esau, na wala siyang makuha ni kahit anong hayop sapagkat siya isang hunter. Hallelujah! Laging binibigyan niya ng pagkain ng kanyang amang si Jacob sa pamamagitan ng kanyang mga nahuling mga hayop na kanyang hinahabol mga kapatid. Pero on that day, wala talaga siyang nahuli kahit isa. Sinadya ng Lord yun. Amen. At ito namang nanay na si Rebecca, hallelujah, anong ginawa? Sino man asawa ni Jacob? Si Rebecca, di ba? Si Sarah, asawa ni Isaac. Ha? Hmm? Si Abraham, Isaac. Abraham, Sarah. Isaac, Rebecca. Rebecca. Jacob, Dalawa. sino man asawa ni Jacob? Rachel. Tsaka Si Leah. Dalawa, si Leah at saka si Raquel. Salamat. So, nililinaw lang natin para hindi tayo magkamali. Naka-record pa naman. Alright. So dito natin makita mga kapatid na ang anak nila na si Esau at si Jacob, ang tawag ng Diyos sa kanya, isa siyang fornicator na wala interest doon sa birthright. Pero meron tayong interest sa birthright. Makikita natin sa susunod na quote yan, mga kapatid. So, sabi ng Bible, si Jacob, meron siyang interest sa birthright. Ang kanyang ama na si Isaac, mga kapatid, ay tinanggap ang birthright from Abraham. Then, sa dalawa, kailangan isang tumanggap sa kanila. Pero ang Diyos may plano para kay Jacob. Sapagkat ang sabi ng Book of Romans chapter 9, sa bahay bata pa lang nila, ang sabi ng Diyos, minahalan niya si Jacob, kinaputan niya si Esau. Amen. Amen. Amen? At yung dalawa na ay nagre-represent po mga kapatid sa laman at sa espiritu. Sa word man at sa flesh man. First Adam and second Adam. Huwag na nating isipin yung Jacob at sa Esau sa history ng Bible. Dalhin natin ngayon dito, we are in the Third Testament, writing our Testament mga kapatid. Pag pinag-usapan natin si Jacob at saka si Esau, yung ngayon, yung word man at saka flesh man, sapagkat si Esau nagre-represent po ng word man, si Jacob ay nagre-represent po ng flesh man, si Jacob ay nagre-represent ng word man. Amen. 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 So, now what is a birthright? Ano daw ang birthright? Is that right? It's the right. Right. That's what I'm trying to tell you, sabi ng Prophet Brother Banal. And that's what I'm trying to tell you now. This Holy Spirit is your birthright. Amen. The Holy Spirit is your birthright. That's your birthright. That's your God-given right. Si Jacob gusto niya makuha yung birthright. Yung right ng pagpapala para sa kanya. Tignan mo, nung mahit niya nakuha niya ang God's right, mga kapatid, mas pinagpala siya kaysa kay Esau. Nagiging abundansya ang buhay niya dahil nakuha niya ang birthright ng Diyos. Amen. Kaya pag nakita na, the Holy Spirit is our God's right. Kaya pag marunong tayong gumamit noon, mga kapatid, magiging abundansya ang lahat sa buhay natin. Minsan, hindi lang natin napapansin. Minsan, ang pagiging Esau ang naghari sa atin. Habol tayo ng habol ng mga hayop sa lupa, sa field. Minsan isang araw wala tayong nakukuha. Pero tingnan ninyo si Jacob, nagluto lamang mga kapatid na isang simpleng pagkain na siyang ipapakain niya sa kanyang ama. Simple thing is the best thing. Now people would say today, I will go to church. May mga tao kong sasabi, I will go to church. I'm just as good as the next fellow. Mas matuwid ako kaysa doon sa taong katabi ko, sino man. But me, sabi ng prophet, act like one of them holy rulers. Not me. Kung kikilos akong katulad ng mga taong ito, mga self-righteous, mga kapatid, sabi na, hindi ako gayon. Well, you saw Esau. See, sabi niya, it's just the same thing, despising the birthright. Kapag nagmamataas ka pala sa sarili mo, nagsiself-righteous ka sa sarili mo, nangahatol ka ng kapatid mo, galit ka sa kapatid mo, wala kang pinang iba kay Esau. Amen.
Amen? Amen. Kaya wala tayong karapatan hatulan yung mga kapatid na nagsialis. Lord. As long na ginagamit nila, sige, hinaapos lang gamitin. Amen. Dahil yung salita nila, hahatol sa kanila. Pag hinatulan na sila ng salita, babalik sila dahil patuloy nang ginagamit ang salita. Amen. Yan ang hahabol sa kanila eh. Hindi sila patutulugin. As long na pinanatili sila sa third coming message. Huwag tayo magiging ugaling isaw. Ugaling ni isaw, papatay niya sa Jacob eh. Ugaling ng laman, papatayin natin. Papatay at papatay ito. Diba? Pero salamat sa Lord na mayroong Jacob. Mayroong ugaling Jacob na nagmamahal sa birthright. Amen. Hallelujah. Jehoshaphat's desire. Sa 2 Kings chapter 11, ano yun? Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead. She arose and destroyed all the seed royal. Pinatay niya lahat ng mga anak ng hari kung mamatay, mga kapatid, si Haring Ahaziah. Then, but Jehoshaphat, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons, which were slain, and they hid him, even him and his nurse, in the big chamber from Athaliah, so that he was not slain. Namatay isang hari na si Ahaziah, mga kapatid, at itong si Athaliah, na anak, ina ng hari, ay pinatay niya lahat para gusto niyan siya maghari sa bayan ng Israel. But itong si Jehoshaphat, itinago niya ang anak ng hari, mga kapatid, na si Joash. Itinago niya para mapanatili ang royal blood. Look at the desire of these two women. Are you with me? Amen. Ang isa makalupa, ang isa makalangit. Look at yourself. What desire you have sometimes. Athaliah or Jehoshaphat desire. Sometimes, ang ating laman, di natin minsan napipigilan. Are you with me? But thank you, Lord, that there is a desire of Jehoshaphat to preserve the royal blood. Sabi na kami, I'm child of the king. I'm a child of the king. He's close on my feet. Kalimutan ko nila, ganda no? Praise God, I'm a child of the King. The blood that flows on my being, and I was rich. Nakalimutan na natin. Maganda yung kanta na yan. The third Exodus, sabi ng Prophet 1960, our service are long, drawn out for the hours are late. We must put the word in while there is around, or there is a ground to put it in. For the cold winter is coming, we see it. The leaves are falling, and we know that winter is close at hand. We must scratch the surface and bury the seed. So I pray, Heavenly Father, that you will speak to every heart. Dumadating ang taglamig. Are you with me? Amen. So we must put the word in while there is a ground to put it in. Alam niyo kasi pag winter, mga kapatid, paparating na yung yelo. Yan ang sabi ng prophet, itanim natin ang binhi habang may lupa pa. Amen. Why? Expression 1962. 63 yan. Sabi niya, the cold winter winds begin to slip, and the little petals are gone, and the stalks gone, and then the bulb freezes, and dries up, and then the little seed freezes, and pulp runs out of it. And why? By time of spring, you can find anything left of it. But is that the end of the flowers? Never. Never. Why? Nailagay na kasi ang binhi. Pag dumating ang taglamig sa buhay natin, pag nailagay na ang binhi, mga kapatid, sabi niya, it was put here for a purpose.
And when it has served its purpose well, then God letting us know by the flower His expression to us. Amen. Kaya namin may tanim na may tanim habang may lupa. Pag dumating at taglamig sa buhay nila, mga kapatid, hallelujah, praise God. May purpose ang Diyos doon, kaya ang may experience at taglamig. Pero mga kapatid, na-serve na ang purpose. Just as sure as the sun gets a little closer to the earth to bring warmer rays. Yan lang. Pag patuloy ang salitang ginagamit, yun ang init. You could not hide that light nowhere. Hindi na may tago ang buhay sa salita na yun. Amen. You could cover it over with a rock. Did you ever notice when you lay your concrete in the winter time? Where is the grass the thickest in the spring? Right around the edge of the concrete. Why is it? It's that light that's beneath the rock. When the sun begins to breathe above the earth, you can hold light. It's find its way out from under the concrete and stick its little head up to praise God because the sun is the resurrection. Diba sabi ko sa inyo, yung mga semento ni Pastor Jude doon sa bahay niya sa Santa Barbara, may mga butas-busat. Tinanong ko siya, yan po yung mga butil ng nara na nahalo dyan sa paghalo nila ng semento. Nung ibinatag mga kapatid, tinabunan ng konkretong semento mga kapatid, pero nung tumubo ang binhi, kahit yung sementong matigas, binasag niya mga kapatid. Amen. Siya, amen? Amen. Habang may lupa, itamin ng binhi. Amen. Sabi ng winters come. Sabi ng Lord, mag-pray kayo na hindi sa taglamig ang inyong paglalayag. Dahil dumadating talagang taglamig, sabi ni Solomon, remember thy Ephesians chapter 12 verse 1, remember thy Creator in the days of the year, while the evil days not yet come. May mga naglating, may mga evil days talagang dumating sa buhay natin because of Jesus man. But thank you, Lord. Mayroong serving ng purpose talaga. Kapag na-serve ng purpose, sabi ko, Lord, please, use me to serve my purpose. Amen. Isa-serve ko lang yung purpose ko. Kaya na mga minister natin dito eh. Amen. Serve ang purpose natin. After that, what is happened? Going back where I belong, where we belong. Amen. Pero na, wala na. Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mo na akong kunin mo. Kung gusto mo patay. Wala namang mangyayari, wala namang magagawa. Dahil kung na-serve na ang purpose natin, anong magagawa ng plasma mo? Going back to the earth. Amen. Amen. And may word na going back to the sixth dimension. May serve na ba ang purpose? Marami bang purpose na dapat natin i-serve? Amen. Magsasaturate pa tayo, maglalagay pa tayo ng mga handog sa lugar na ito. Amen. No, siguro pag naibigay ko na lahat sa buong Marikina, hindi lang banda doon kina Pastor Jerry, hindi ko lang banda. No, sa church, dito nga sa church ng Marikina, dalawa ang Marikina, dalawa ang Patasan, dalawa ang Payatas. Amen. Ano pa? Dalawang church sa Payatas eh, Payatas 1 and 2. Dalawa na may isa ka marin. Ayan. Sa Patasan, Pastor Ray, Pastor Pasig, dalawa rin, Pastor Manny, Pastor Ed. Marikina, Pastor Boy, Pastor Jerry. Ngayon, magkadalawa ng church na bago sila. Pastor Peter, Pastor Bob. Huwag mo sumama ang loob. Kasi natili sa third coming yan. Sumama ang loob natin, magbalik sa third coming yan. Hindi talaga ako papigil. Magagalit sila. Pero as long that they have the third coming, they are accepting the message of the prophet, sino tayo? Amen. Para sabihin natin, wala na yung mga yan. Hindi marunong sumunod yan. Ay yung salita na yan, sinabi sa akin ng mga denomination people yun. Hindi marunong sumunod kaya wala na sa UPC, hindi marunong sumunod na tao yan. Hindi ako marunong sumunod sa tao walang Diyos. Ay. Pero pag tao na may Diyos, kahit kung papagawa mo sa akin, susundin kita. Kasi siya, amen. Amen. Yan yung last na. Prodigal son? Yes. He is a prodigal son, but you have to remember that he is a son. Amen. Yes. Yes. Still, inadvise siya ng father. Patahin yung Bible. Sinabi mo ng father, hayaan nyo na yun, patay na yun, mapatay sana yun. Hindi. Ang sabi ng Bible, nag-aantay ang ama nung umalis siya. Mga kapatid, simula nung umalis siya, inantay siya ng ama. Amen. He is a son.
This flesh is a prodigal son sometimes. But the word man always waiting this prodigal son. Nakuha niyo ang punto. Sometimes prodigal to eh. Pasaway kaya to minsan. Walang tao. I make, sabi ng Psalm, I make mistakes. Alright? Lapit tayo na. Bakit? Si Elijah ba? Hindi ba nagkamali? Ay, laki ng kamalian ni Elijah. May mga propeta, mga kapatid nagkamali. Si Moses, dakilang propeta, sinabi ng Panginoon, bulungan mo yung bakit at magpupulis siya ng tubig. Anong ginawa ni Moises? Pinalo ng 3 beses. Hallelujah! Amen. Oh. Bakit? Prodigal. But you have to remember, you are always kasama. Hindi pwedeng alisin sa'yo yun. Hindi talaga pwedeng alisin yun. I'm a son. I'm a beloved son. Sometimes I am a prodigal, but I always remember I'm going home. I'm coming back where I belong. Amen? Amen. God bless us, mga kapatid. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ang